At dahil dalawang tulog na lang, Valentine's Day na, bida po ang bulaklak sa Midnight Express. At ang pahulaan natin, ano itong bulaklak na hindi lang panregalo sa minamahal, bay pwede rin palang kainin. Ayan, sasagutin na yan ng ating resident heartthrob na si Michael Daez. Ng Pebrero. Pero alam nyo ba na hindi lang tinititigan at inaamoy ang bulaklak? Pwede rin kainin. Ang handa natin ngayong gabi is the flower of love. Do it with love. Ito raw ang paboritong bulaklak ni Venus, ang Roman goddess of love. Kinalakihan nating simbolo ng pag-ibig at pagmamahalan. Pero ang bulaklak na rosas, mayaman daw sa vitamin C, kaya hindi lang ginagamit sa skin products ang katas nito. Ang petals, kinakain na rin. You have to understand, kailangan i-research mo muna yung mga flowers. Hindi pwedeng pipitas ka lang sa kakainin mo na. And make sure na organic yung mga bulaklak na kakainin. Because kailangan walang pesticide. So a lot of roses to be eaten na hindi pangkaraniwang kinakain ng mga Pilipino. Pag buo ang rose petal, mas malakas yung pagkapait niya. It's strong enough na malalasahan mo talaga siya sa kung saan potahe mo hinalo siya. Next one, main course. I like butter. Wala akong nalalasahang rose. Aside from the salpikaw na lagi ako excited na kainin, maganda naman tingnan yung butter na yun. Dessert, rose water para gamitin para gawin ang leche flan na ito. Rose bits. In fairness, parang leche flan ang lola ko. Sarap! Sa United Kingdom daw, nagsimulang kainin ng petals ng bulaklak na rosas bago ito kumalat sa buong mundo. Ginagawa naman itong tiyaan ng mga Tsino at gamot daw sa sakit ng tiyan. Tuwing Valentine's, 190 million roses daw nabibenta worldwide at karamihan doon, red roses. Kaya ngayong gabi, sino kaya ang padadalhan ko ng red rose? Ako po si Michael Daez. This is Midnight Express. Happy Valentine's to the world.